Kumusta po kayo mga ginigiliw kong tagapakinig? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatanghal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapamakan at karamdaman. Inyo po sanang pagtiyagaang pakinggan ang kwento po natin ngayon. Ito ay sumasalamin sa mga totoong mukha ng buhay na laganap sa ating pong lipunan. Ang kwentong tampok po natin sa pagkakataong ito ay ipinadala din ng isa nating masugid na tagapakinig. Ang kwentong ito ay kapulutan nawa natin ng aral. Ayon kay Mary, hindi niya tunay na pangalan, noong siya ay nasa elementarya pa lamang, nagdesisyon ang kanyang ina na mangibang bansa dahil na rin sa hirap ng buhay. Noong una ay ayaw pa sanang pumayag ng kanyang ama, ngunit ipinaliwanag ng kanilang ina ang kabutihang idudulot noon sa kanilang pamilya. At dumating nga ang araw na iiwan na sila ng kanilang ina para magtrabaho bilang domestic helper sa ibang bansa. At dahil sa siya ang panganay, ay siya na ang tumayong ina para sa kanyang mga nakababatang kapatid. 3 silang magkakapatid at 8 taong gulang lamang ang sumunod sa kanya noong mga panahon na iyon. Ang bunso naman ay 5 taong gulang pa lamang. Ang kanilang ama ay walang matatag na pinagkakakitaan. Lumipas ang mga buwan. Naging maayos ang kanilang buhay. Malaking tulong ang sahod na ipinapadala sa kanila ng ina. Hanggang sa tuluyan na ngang umasa na lamang ang kanilang ama sa ipinapadala ng kanilang ina. Hindi na niya ito nakakitaan ng pagsisikap. Nasa bahay lamang ito at walang ginagawa. Dahil sa siya pa rin ang gumagawa ng lahat ng mga gawaing bahay. Ang masaklap pa, kung minsan ay pinupuntahan pa ito ng mga kaibigan at doon mismo sa kanila nag-iinuman. Lumipas pa ang mga araw at buwan. Hindi nagkaroon ng lakas ng loob si Mary na magsumbong sa kanyang ina sa tuwing meron siyang pagkakataon na sabihin ang tungkol dito. Hanggang sa dumating pa sa punto na nawili na ang kanyang ama sa paglalaro ng baraha. Nagsusugal na ito at napapabayaan na silang magkakapatid. Maging ang pag-inom nito ng alak ay lumala na rin. Minsan nagulat na lamang siya at biglang nagising nang kanyang maramdamang may humihipo sa kanyang mga binti at hita. Nang mapabalikwas siya ay nakita niya ang kanyang ama at umaalingasaw ang amoy ng alak dito. Mabilis siyang kumilos at tumakbo palabas ng bahay. Bumalik lamang siya sa kanila kinabukasan. Nakitulog muna siya sa kanyang kaibigan. Inilihim niya ang lahat at sinarili. Hanggang sa may inuwi ng babae ang ama nila sa kanilang bahay. Kinausap siya nito at binalaan silang magkakapatid na huwag magsusumbong sa kanilang ina. At doon na mas tumindi pa ang kalbaryong nararanasan nilang magkakapatid. Ngunit hindi lamang hirap sa pamumuhay ang kanilang naranasan. Nabalot na rin ng kababalaghan ang kanilang tahanan. Minsan nanggaling siya sa kanilang paaralan ay nasaksihan niya ang isang pangyayaring hinding-hindi niya makakalimutan.
Iyon ang unang pagkakataon na makaranas siya ng ganon. Medyo ginabi na kasi siya nung araw na iyon sa pag-uwi. Dahil na rin sa dami ng kanilang mga ginawang aktibidad sa kanilang paaralan. Papasok pa lamang siya ng kanilang pintuan ay naririnig na niyang nag-iiyakan ang kanyang mga kapatid. Iyak na talaga namang parang mapuputulan na ng litid sa leeg ang mga ito. Dahil sa may kasama pang pagsigaw. Kaya dali-dali siyang pumasok at tinungo ang kusina kung saan niya naririnig ang mga kapatid na humahagulgol. Pagdating niya doon ay bumungad sa kanya ang nakakaawang itsura ng kanyang dalawang kapatid. Nakasalampak ang mga ito sa isang sulok sa ilalim ng lababo. At nang mapatanaw siya sa likod na pinto, ay naaninagan pa niya ang papalayong tao. Ngunit di niya iyon nakilala dahil sa nakatalikod na at medyo madilim na rin sa labas, na hindi na ito abot ng liwanag na nagmumula sa kanilang bahay. Nilapitan niya ang mga kapatid at tinanong kung ano ang nangyari. Ang tanging nasabi ng mga ito ay aswang manang, aswang. Naguluhan si Mary sa kanyang narinig. Halos hindi niya mapaniwala ang sarili sa mga katagang lumabas sa bibig ng mga ito. Nag-usisa pa siya. Pinakalma niya ang kanyang mga kapatid at pinainom ng tubig. Sinabi ng mga ito na nakakatakot daw ang itsura ng aswang, na nanlilisik ang mga mata na parang nababaliw at matinding naglalaway. Napansin niya ang tila kalmot sa braso ng isa niyang kapatid. Sinabi nito sa kanya na hinawakan daw kasi siya nito na parang lalapain. Naluha si Mary dahil sa matinding awa na kanyang naramdaman dahil sa sinapit ng mga kapatid. Hinanap niya ang kabit ng kanyang ama. Sabi ng kanyang mga kapatid ay umalis daw ito bago magtakip silim at may pupuntahan lang daw. Matapos nilang makapaghapunan nung gabing iyon ay dumating ang kanilang ama. Lasing ito at mainit ang ulo. Naisip niyang marahil ay talo na naman ito sa sugal. Kaya gustuhin man niyang isumbong ang nangyari sa kanyang mga kapatid, ay pinigilan na lamang niya ang sarili, sapagkat alam niyang hindi niya iyon makakausap ng matino. Idagdag pa na parang wala na talaga itong pakialam pa sa kanila. Kaya itinulog na lamang nilang magkakapatid ang masamang karanasang iyon. Kinaumagahan ay wala siyang pasok. Wala na ang kanilang ama nang magising siya, na hindi man lang nito iniligpit ang kumot at unan na ginamit at nagkalat pa sa sopa. Kasalukuyan pang natutulog ang kanyang mga kapatid nang lumabas siya ng kanilang silid. Nang mapadaan siya sa kwarto ng kanilang ama at ng kabit nito, ay bahagyang nakaawang ang pinto, kaya napasilip siya. Nagtaka siya sa kanyang nakita. Nakahiga ang kabit ng kanilang ama na puno ng putik ang mga paa nito. At napaisip siya kung saan ito nagpunta nung nagdaang gabi dahil sa marumi ito. Ginawa na niya muna ang mga dapat gawin sa loob ng bahay at lumabas siya ng kanilang bahay para magwalis sa kanilang bakuran. Nagkalat ang mga dahon kung kaya inaagad niya
na walisin ang mga iyon. Muling bumalik sa alaala niya ang mga nangyari nung nagdaang gabi. Kung kaya pinuntahan niya ang likod ng bahay nila kung saan niya nakita ang sinasabing aswang ng kanyang mga kapatid. Nang makalapit siya doon ay nakita pa niya ang mga bakas ng paa nito. Sinundan niya ang mga iyon. Tinuntun niya hanggang sa siya ay makarating sa medyo masukal na bahagi. Doon ay nakakita siya ng nilalangaw na labig ng isang manok na panabong. Nakaramdam siya ng matinding kabog sa kanyang dibdib. Ayon kay Mary ay talagang kinilabutan siya. Kung ano-ano na ang pumapasok sa kanyang isipan. Lalong nagkaroon ng tibay ang mga sinabi ng kanyang kapatid sa kanya na isang aswang ang umatake sa kanila. Nang biglang naalala niya ang kanyang mga kapatid kaya nagmamadali siyang bumalik sa kanila. Pagdating niya sa kanila ay hingal na hingal si Mary. Doon siya pumasok sa likod ng kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang mga kapatid na kumakain at gising na rin ang kabit ng kanilang ama na nakatayo. At nang mapansin siya nito ay tinitigan siya ng isang matalim na pagtitig. Pakiramdam daw niya ay napaso siya sa ginawang pagtingin na iyon sa kanya ng kabit ng kanilang ama. Ramdam na ramdam daw niya ang galit nito sa kanya. Nilapitan niya ang kanyang mga kapatid. Abot-abot na di umano ang kaba na kanyang nararamdaman ng mga oras na iyon. Narinig niyang nagsabi ito na ibili daw niya siya ng shampoo. Malayo ang tindahan. Magkakalayo kasi ang mga bahay. Kaya napaisip siya. Kailangan niyang gumawa ng paraan para hindi maiwan doon ang kanyang mga kapatid. Dahil sa iba na talaga ang kanyang pakiramdam. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid na bilisan nang kumain para samahan siya ng mga ito. Dahil mangangahoy na rin daw sila sa daan. Narinig niyang nagsalita na muli ang kabit ng kanilang ama at sinabing kailangan na daw niya ang shampoo. Kung mangangahoy pa daw sila ay lalo lang magtatagal. Sinabi niya na yung mga madadaanan lang naman daw nila sa daan ang kanilang mga kukunin at bibilisan naman daw nila. Hindi na ito nakaimik. Kaya pinagmadali na niya ang kanyang mga kapatid. Umalis sila at agad na tinungo ang tindahan. Pagdating sa tindahan ay nakiusap siya sa may-ari na si Manding Ason na kung maaari ba siyang makahiram ng kahit 150 dahil ipapamasahe lang daw nila. Kilala nila iyon at mabait ito sa kanilang ina. Nagtaka naman ito kung saan nilang magkakapatid gagamitin ang pera na iyon. Kaya wala nang nagawa pa si Mary kundi ang ikwento ang masama niyang kutob. Pinapasok sila nito sa loob at doon sila nag-usap. Isinalaysay niyang lahat ang mga nangyayari sa loob ng kanilang bahay. Nahabag ang matanda sa kanila. Maya-maya ay nagulat sila nang marinig ang isang boses. Pamilyar sa kanila iyon. At iyon ay ang kabit ng kanilang ama na hinahanap sila. Lumabas si Manding Ason. Narinig nilang nagtanong ang babae kung nakarating na ba daw sila doon. Nagsinungaling naman si Manding Ason at sinabing hindi pa sila nagagawi. Maya-maya ay nariyan na muli ang matanda. Sinabihan sila nitong wag na munang lumabas. Pumayag ito
na pahiramin sila ng pera. Tinanong sila nito kung saan naman sila pupunta. Sinabi ni Mary na doon na muna sila sa kapatid ng kanilang ina. At ganun nga ang nangyari. Nang makarating sila sa bahay ng kanilang tiyahin, ay agad nilang ipinagtapat dito ang kanilang mga naranasan. Sinikap agad ng kanilang tiyahin na kanilang makausap ang ina. Napaiyak ang kanilang ina habang ipinagtatapat ni Mary ang kanilang mga sinapit. Napagkasunduan nilang doon na muna sila sa bahay ng tiyahin. Ipinangako naman ng kanilang ina na gagawa ito ng paraan para makauwi kaagad. Magpapaalam daw siya sa kanyang amo at sigurado naman daw siya na maiintindihan siya nito. Maswerte kasi ang kanilang ina dahil sa mabait ang naging amo nito doon sa ibang bansa. Makalipas ang isang araw ay dumating ang kanilang ama sa bahay ng kanilang tiyahin. Pilit silang pinapauwi nito. Nagmatigas ang kanilang tiyahin at hindi talaga pumayag si Mary. Kahit pa nga may pananakot na ginagawa ang kanilang ama sa kanila. Nagbanta pa nga ito na magrereklamo sa barangay, ngunit nang sabihin ni Mary na gawin niya para tuluyan ng mabunyag ang kanyang mga kahayupan, ay umalis na ito at hindi na nagpakita pa. Ang buong akala nila Mary ay tapos na ang kanilang kalbaryo. Ngunit nagkamali sila. Dahil yun pa lang pala ang simula. Binulabog sila ng mga pagpaparamdam ng aswang. At malakas ang kutob ni Mary na iyon ay ang kabit ng kanilang ama. May pagkakataon na habang nasa palikuran ang kanyang bunsong kapatid, ay bigla na lamang itong nagsisisigaw sa sobrang takot nang makakita ng matang nakasilip sa siwang ng dingding ng banyo. Pulang-pula daw iyon at nanlilisik, kaya mabilis silang nagpuntahan kasama ang kanilang tiyahin upang saklolohan ang kapatid. Nilabas pa nga ng kanyang tiyahin na may dala itong itak. Ngunit isang pusang itim na lang ang nakita nitong tumatakbong papalayo. Minsan naman ay natutulog na umano sila ng mahimbing nang bigla na lamang kakalabog ng malakas ang kanilang bubungan. Naanimoy may isang malaking sanga ng puno ang bumagsak dito, na kapag kanilang tinutuhog ng kahoy ang bubungan, ay makakarinig naman sila ng malakas na pagpagaspas ng isang tila malaking ibon na lumilipad palayo. Maraming beses na naulit ang mga pambubulabog na iyon sa kanila. Ngunit ang hinding-hindi daw makakalimutan ni Mary ay yung pagkakasakit ng kanilang ina makaraan ang ilang araw nang dumating ito. Mabilis na bumagsak di umano ang pangangatawan nito at lumaki pa ang tiyan. Nagkaroon din di umano ito ng mga sugat sa kanyang dibdib na ang kanilang ipinagtataka pa ay may lumalabas doon pagkaminsan na buhangin. Kaya nagpasya na ang kanilang tiyahin na ipatingin ito sa manggagamot. At doon nila nalaman na ginagawan pala ito ng hindi maganda ng kabit ng kanilang ama. Kitang-kita nila Mary ang ginawang panggagamot sa kanilang ina. Ang manggagamot na kasi ang pumunta sa bahay ng kanilang tiyahin dahil sa hindi na kaya pang maglakad ng kanilang ina. At sa gamutan na iyon ay napaamin ng manggagamot ang kabit ng kanilang ama. Nagmamatigas pa ito noong una, ngunit dahil sa mahusay ang manggagamot ay wala na rin itong nagawa pa noong huli. Nalaman din nilang ito nga ang aswang
na gumagambala sa kanila at ang nagtangka sa dalawa niyang kapatid. May pagmamalaki pa nga nitong ipinagtapat na maging ang kanilang ama ay isa na ring aswang, at iyon ay dahil sa pangahawa niya dito. Dahil sa labis na kawalang hiyaan ng babae, ay nagpasya na silang lahat, kasama na ang manggagamot, na wakasan na ng tuluyan ang kasamaan nito. Pinatay ito ng manggagamot. Hindi na sila bumalik pa sa kanilang bahay. Doon sila tumira sa kanilang tiyahin. At nang makabalik na sa ibang bansa ang kanilang ina, ay pinagsikapan nitong makapagpundar sila ng sariling bahay. Ngayon ay may kanya-kanya na silang pamilya na magkakapatid at magkakatulong sila na inaalagaan ang kanilang ina. Sa pagsusumikap kasi ng kanilang ina, ay nagawa sila nitong mapag-aral at mapagtapos. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at naway patuloy nyo pang subaybayan ang mga susunod pa nating kwento dito lamang sa Mga Totoong Kwento ng Kababalaghan. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo na patuloy na sumusubaybay at nakikinig sa ating mga kwento. Gayon din sa lahat po ng ating mga silent listeners. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.